Samantala, ilang araw makalipas ang alegasyon laban sa media, tila nagbago ang ihip ng hangin ng i-edit ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang kanyang post nitong Biyernes. Ang post kasi ni Gomez umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens at binatikos ng grupo ng mga mamamahayag. Bagay na pinag-aaralan ngayon ng House Committee on Ethics ang paghahain ng reklamo laban sa mambabatas. Narito ang balita. Sa gitna ng usapin patungkol sa mga maanumalyang flood control project sa bansa, isa sa mga gumawa ng ingay ay si Leyte 4th District Representative Richard Gomez at ang kanyang viral rant post. Noong ika-28 ng Agosto, pinatutsadahan ni Matag Oblate Mayor Bernie Tacoy si Gomez na nabigo umanong makipagkoordina sa lokal na pamahalaan patungkol sa mga flood control project sa bayan. Pag-aaksa ni Tacoy, pinondohan sa ilalim ng congressional funds ni Gomez ang mga palyadong flood control project sa lalawigan, kabilang na ang isang proyektong gumuho. Ngunit higit pa sa naging akusasyon, naging mas mainit ang kontrobersya nang mag-post si Gomez ng patutsada laban sa ilang mga miyembro ng media na hinihingian lamang siya ng komento o tugon patungkol sa mga nasabing alegasyon. Sa nasabing post, question ni Gomez ang pare-pareho lamang daw na tanong ng media agencies patungkol sa issue at nahalata daw na mayroong nagkukumpas sa mga ito. Inakusahan niya rin na mga ito na ginastusan at na mahalang media spin laban sa kanya. Kalakip ng nasabing post ay ang screenshots ng mga mensahe sa kanya ng mga media agencies kabilang na ang pangalan at numero ng mga ito. Ang nasabing post umani ng samut-saring reaksyon at batikos hindi lamang mula sa hanay ng mga mamamahayag kundi maging ng publiko. Kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines ang naging hakbang na ito ni Gomez. Bukod umano sa posibleng paglabag ito sa Data Privacy Act, inilalagay din ito sa banta ng harassment at fraud ang mga na-post na journalist. Ayon sa NUJP, kung tutuusin, pabor pangaraw para kay Gomez ang pagkuha ng media ng kanyang panig patungkol sa akusasyon bilang parte rin ito ng kanilang trabaho. Giit pa ng NUJP, kung ayaw magsalita ni Gomez tungkol sa issue, ay pwede naman na ang sagot na no comment sa media. Hindi rin nakaiwas si Gomez sa mga negatibong reaksyon ng mga netizens sa kanya naging rant post. 4 na araw mula nito, edited na ngayon ang nasabing rant post ni Gomez. Kabilang pa rin sa nilalaman ng edited post ang akusasyon patungkol sa media spin at bias, ngunit burado na ang screenshots ng mga mensahe sa kanya ng media. Samantala, pinag-aaralan naman na ngayon ng House Committee on Ethics ang posibleng ethics complaint na mag-uugat mula sa naging rant post ni Gomez. Matatandaan noong Biyernes, hinikayat ng ilang mambabatas ang media na iakyat sa ethics panel ang naging asta ni Gomez. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.